Ngayon binibrainwash niya na hindi ako ang tunay mong ama. Ang tunay mong ama yung kinakasama niya kasi gusto daw niya mabuo yung pamilya niya. Gusto niya na nandiyan na may kaligayahan na niya, may asawa siya. Ngayon nag-interest siya kay Tantan na dati wala naman siya pag-interest sa'yo nung wala pa siyang asawa. Nung nag-interest siya na kukunin ka kasi gawin ka yatang muchacha dyan para mabuo daw yung kanyang ang kanyang pamilya na kasayahan niya. Masaya na sa asawa niya, gusto pa niya kunin yung kasayahan ko na si ikaw Tan. Ikaw lang nagbibigay ng kasayahan, kagalakan sa puso ko, kinuha ka pa sa akin. Kaya araw at gabi kami ni Lola, iyak nang iyak kami. Kasi nung time na yon wala siyang pisong duling na pinapadala sa'yo para panggatas man lang, pero nung time na nagkaasawa siya, doon pa siya nagka-interest na kunin ka. Kasi buntis na siya. Para mag-alaga sa anak niya, mag-alaga. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang ugali nung asawa niya. Baka anong gagawin sa'yo dyan, nak. Yan ang pinakaaya ko talaga, nak, na mabalitaan ko. Talagang pinagpipray ko sa Lord na sana huwag niyang gawin na yun kasi mananagot siya sa Panginoon. Hindi siya mananagot sa akin, sa Panginoon siya mananagot. Kasi love na love kita, nak. Love ka ng lahat ng pamilya ko. Tapos ngayon, ginanon lang yung buhay namin dito. Pinahirapan kami. At umiiyak lang kami lagi dito ni Lola. Kahit yun lang ang pera namin, pinamasahe namin papunta dyan. Pero pagpunta dyan, itago-tago ka lang pala sa amin. Nung pumunta kami dyan, isang araw, tsang gabi yata kami dyan. Pero halos siguro 1-2 oras lang kita nakasama, na hindi ka pinaano sa akin. Talagang tinago-tago ka nila. Kasi natatakot to sila baka kunin namin. Hindi nga namin, nung pumunta nga sila dito, pinaharap namin, hindi nga namin tinago na dito pa sa redor namin. Kaya ko itago kung gustuhin ko, pero hindi ko tinago kasi alam ko na ina siya at alam ko na ang batas na ganun kapag below 7 talagang sa ina. Kahit masakit sa akin, binigay kita sa kanila. Pero ngayon nung doon sa kanila, itatago-tago nila, tapos i-brainwash nilang bata. Ngayon pag dito kami, dito sila daan, sakay-sakay sila sa motor ng asawa niya. Tapos parang grabing pang-apak-apak yung ginawa nila sa amin dyan. Parang niloko-loko talaga, binilog yung ulo namin, nagdrama-drama sila dyan, lahat ng pamilya dyan, drama-drama kami. Sabi ko talagang umuwi kami, tapos uwi namin 10 oras. Pagdating, umuwi kami doon ng yung wala pang barko, doon kami natulog sa tabing dagat. Meron man akong video doon sa mga vlog ko na doon kami sa tabing dagat, na ulanan kami nung gabi doon sa butas-butas na cottage, doon kami natulog. Naulanan kami ni Lola hanggang na umiiyak kami kahit gabi doon. Ganun na yung namin kinabukasan. Dumating kami sa Aroroy alas 8 ang umaga. Ang biyahe pa ng Huwebes, ang biyahe pa namin Biyernes ng tanghali. Maghapon pa kami sa Aroroy hanggang sa kinabukasan, hanggang tanghali pa kasi alauna pa yung alis ng papuntang San Andres barko. Yung ganun kahirap yung pindaanan namin, naktan. Pero grabe, manhid na manhid sila, nak. Wala silang pakialam sa amin kung anong dinanas naming pait at hinagpis sa aming buhay. Yung sakit ng puso namin at isipan, yung talagang parang sasabog ng puso at isipan ko yung aming damdamin ni mama na gusto ko namin yakapin pero nilalayo ka sa amin. Gusto ko namin kausapin pero wala kaming makausap kasi tinatago ka sa amin. Talagang ngayon napakilala nila yan ang tatay mo. Sana loobin ng Panginoon balang araw maanuhan mo ito, nak, na grabe ang panluloko ni mama mo sa amin at ng pamilya mo nila dyan. Grabe, talagang parang sobrang inapak-apakan kami dyan. Punta kami dyan, iyak ako, halos papunta saan na ako pumupunta para malibang ako, mawala yung aking hinagpis, yung aking sayutan, kasi hindi ako mapakali dahil mahal na mahal kita, love na love kita. 1 taon, 2 buwan at 2 araw na lagi tayong dito lang sa pag-ikot ng bahay, nagduduyan-duyan, laro-laro, yakapan lang tayo lagi, kurkis, laro-laro tayo kung saan-saan dyan dahil mahal na mahal kita, pati si Lola dito. Pero yun, binaliwala nila yung damdamin mo. Inisip nila yung kanilang sariling kapakanan na maging masaya lang sila. Hindi nila yung inisip na yung masasaktan ka, na pati yung kami dito.
Ano gan pa man, hindi lingid sa kalaman ng ating Panginoon, hindi bingi, hindi bingi at bulag ang Panginoon na hindi nakikita yung lahat ng ating mabuti o masama nating ginagawa, yung mga motibo natin. Kaya nung pumunta ko diyan, gusto ko manghingi ng hingi ako ng tawad kila mamay, kila papay, kila dudoy, sa lahat diyan ng mga gusto kong hingi ng tawad, pero sila hindi ako nila pinatawad. Hindi nila kaya akong harapin kasi ayaw nila akong patawarin. Sa totoo lang, hindi lang naman kasalanan ko 'yun, kundi kasalanan natin dalawa. Sa katunayan kung hindi niya ako inakit talaga, hindi niya ako hulog sa kasalanan. Aso nga lang pagkakamali ko, yung ko, matanda ako kaysa sa kanya. Kaya yun pagkamali ko. Maraming pagkakamali din sa buhay ko. Iniyak ko na, hinagulhol ko na sa Panginoon ang lahat. At alam ng Panginoon yan kung gaano yung aking pagsisisi sa Panginoon at tilakuran yung mga kasalanan na yan. Kaya ganun pa man, nak, love na love kita. Darating man ang panahon, magkita tayo. Sana mapanood mo ito, kung mapanood mo man ito. Maintindihan mo si Papa. Anak, hindi kita sana ibibigay ka, so wala akong karapatan kasi sa batas, sa lupang ito, talagang sa nanay ka talaga kasi minor de edad ka, maliban kung nasa tamang edad ka na. Anak, sana darating ang panahon na manoan mo si Papa at maramdaman mo ang naramdaman ni Papa ngayon. Tanda mo, na love kita, mahal na mahal kita, hindi lang ako kundi si Lula, hanggang sa pamilya namin lahat dito, mahal na mahal ka. Nak, I love you. At ka lagi dyan, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, huwag paggamit ka sa ang gawain ng ating Panginoon. Ang nais ko nga sana sa iyo, maging pastor. Yan ang pinaka ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali, kasalanan. Patawarin mo si Papa. Yan, piniyak ko na sa Panginoon. Inigulhol ko na ang lahat sa Panginoon. Nak, I love you, nak. I love you, nak. I love you forever, nak. I love you. Lord, I love Jesus. Panginoon, salamat po sa mga panahon pagkakataong ito. Hindi ko po nasabi ang lahat-lahat ng mga pangyayari sa buhay na to. Ang lahat ng pero hanggang pa man, ang tunay ko na pagmamahal sa kay Tantan ay totoong totoo. Malayo ka manak sa akin, pero nandito ka sa puso't isipan at sa aking damdamin. Nakaukit ka sa aking puso't isipan, nak. Dito sa aking damdamin, nakaukit ka. Ikaw, nak, ang pinakamamahal ko, nak. Love na love kita. Maraming salamat. Sana mapanood mo ito, nak. Ang lahat, ang buong video na to. Maraming salamat. God bless us all. I love you, nak. Bye bye.